lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salitang kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, dinati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kaniyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagkagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa Biblia. Magandang gabi po sa ating lahat. Nasa ikapitong gabi tayo ng ating pagkasama-sama sa panalangin, pagninilay at pagbabaginan sa hapag ng Eucharistia. Napakabilis ng mga araw. Ilang tulog na lang, gigising na naman siyempre. Ilang tulog na lang, Pasko na. Bago ko makalimutan, welcome po sa aming pagdiriwang pamilya at mag-anak ni Luigi. Chris Luigi, Austria. Happy Lola. Happy Tita, ganun pa. Magkakatid po ba kayo? Magnanay. Ilan po ba sila, Luigi? Tatlo po. Tatlo. Okay. Sila ay galing sa Como. Mr. and Mrs. Lala, Austria, at si Angelica ay kasama. Siyempre, ang lolo ay kasama pang naglilipid sa handaan. Ano? Sige. So, kanina ay para sa kasama natin sa pamayanan, ang mag-anak ni Kuya Pido at ating Griselda ay sinamahan ng kanilang anak, si Alice at si Luigi, para sa gender reveal ng kanilang hinihintay na sanggol na si Sila. Kailan ba ang pag-ampan? April po eh. April pa. Nanalo yata ako sa akin. Girl daw. Si Adelaide, Austria. Sige. Samantalang totoo, itong aking pinasimulang puna at pagbati ay mayroong hatid na kagalakan po. Dahil tuwi na mayroong pangako o balita ng isang titintong pagsilang ng panibagong buhay, talaga namang mayroong ihahatid na saya at gala. Hindi natin maialis po ito. Pero sa gabi ito, mayroong isang kwento, bahagi ng aking pagiging isang pari sa ilang panahon o taon ng nagdaan. Maraming pagkakataon, may mga sanggol na dinadala sa akin na ang tawag ay agaw buhay. Yung agaw buhay, ihahanda pa lamang sana para sa binyag, dahil karaniwan sa atin sa Pilipinas, hindi naman kaagad din nakapagpapabigyan ng bata kahit na nga sabihin may kaya ang isang pamilya, lalo higit kung walang kaya ang sasabihin, pag-iipunan pa. Kaya may mga okasyon o pagkakataon na ako'y nakaranas bilang isang pari noong nasa Pilipinas na mayroong
merong sanggol o batang isusugod sa simbahan, sasabihin, pakibasbasan ko kasi agaw buhay, baka hindi na po ito talagang tumagal pa. At marami ng pagkakataon ganoon. Hindi madaling payapain ang kalooban ng isang lalaki o isang babae bilang tatay o nanay, lalo na kapag naunang sanggol o kahit na makailang pagsisilang na, kabilang sanggol na, kapag nasa ganoong edad po. Kaya may mga pagkakataon, meron akong mga isinagawang conditional baptism. Alam niyo po ba yung conditional baptism? Yung in casus mortis, yung in case of death, no? Yung halos parang walang katiyakan ko mabubuhay. May mga pagkakataon, kalulupot ng balik-tanawan, pero nangyayari talagang pagkatapos na mabuhusan tubig, mabinyagan, hindi naman tumatagal, pumapana. So, kung nalulungkot ang mga magulang, ako rin naman nanduan na para doon sa bahaging yun, dahil ang lungkot. Pero wala naman po akong maidadagdag kung ipagpapahaba para sa buhay ng isang nasa ganung kalagayan, maliban sa may katiyakan o pagbibigay pag-asa na ang kanilang munting sanggol sa isang paraan na ibilang maging kabahagi ng isang pamayanang nananampalataya. So ito ay pagsasabi sa atin na ang bawat buhay ay kabahagi ng bawat isa sa atin. Ang mag-anak o hindi ka mag-anak, ang bawat buhay ay karugtong ng buhay na nasa sa bawat isa sa atin. Kaya ang ating pinakinggang mabuting balita para sa gabi ito ay maikling na bahagi ng pagbasa na ating napakinggan na rin naman kagabi, pagdalaw ng mahal na Birhen Maria sa kanyang kamag-anak at sa kanyang pinsang si Elizabeth, kung saan tinampok dito ang pagtatagpo ng dalawang naghahanda na maging ina para sa mga sanggol na kanilang isisilang. Si Elizabeth ay para ipahayag ang kanyang bahagi na kilalanin si Maria bilang ang ina ng Panginoon. At ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan, si Juan Bautista, nagpahayag din ng pagkilala sa Mesiyas na ililigtas na kanyang paglilingkuran sa may galak nitong paggalaw sa sinapupunan ng kanyang ina, si Elizabeth. Siguro, ang lola kanina, hindi po ba ninyo ang tiyan ni Alice? Gumalaw ba? Hindi ko po alam na, pero sabi ko niya gumagalaw niya. Aba. Pero kahit na habang hindi pa ninyo naramdaman, pero kapag humipo kayo, isip ninyo, naku, nakikipag-usap na sa akin yung ako ko. Pero bang Christmas wish yun? Baka nag-wish na narinig ninyo. So, mayroong pagkakilala si Juan Bautista, bagaman hindi pa siya isinisilang ng kanyang pagtiklag, paggalaw sa sinapupunan ng kanyang inay-pahayag na kinikilala ang Mesiyas na kanyang paglilingkuran ay narito at kinatagpo ang kanyang ina at maging siya na magiging bahagi ng gawain at misyon ng isisilang na nagpagligtas si Kristo. Sa ganitong paraan, pinakikita sa atin kung papaano ang bawat buhay ay mayroong pagkakaugnay. Lalo na po ang buhay na ito ay pag-ugnay sa buhay ng Diyos, pag-ugnay sa buhay na nasa kay Kristo. Kaya tayong lahat na naririto, halimbawa sa gabi ito ng ating pagdiriwang, napansin ninyo, bago nagsimula ang misa, sa bawat pagkakataon na nagsisimula ang misa, kung may mga panalangin at intensyon, may mga kahilingan, para sa nagdiriwang ng kaarawan, para sa nasa kalagayan ng karamdaman, para sa nagnanais na magpahatid ng pasasalamat, at iba't iba pang mga intensyon. Kahit na hindi sa atin ang intensyon ay pinahayag o binabanggit, sa isang bahagi, sa isang banda, tayo ay kabahagi ng binabanggit na mga panalangin at intensyon. Dahil sa katotohanan ang ating
kung saan sa biyayang tinanggap ni Maria, nagbigay diin ito para sabihin hindi lamang sa mga unang tao na kanyang nakataupalan, kundi sa lipas at pag-usad ng mga panahon, sa salit-saling lahi, ang kaugnayan ito na kanyang pinasimulan ay nagpapatuloy. At ang pagpapatuloy nito ay isang pagpapaanyaya kung paano nag-iwan o nagpasimula ng isang halimbawa ang mahal na Birhen Maria mula sa grasya o sa biyayang nasa kanya. Hindi siya nanatili sa kanyang sarili, siya'y nagmamadaling pumunta sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth para ipagdiwang ang biyayang nasa kanya at ang biyayang nasa sa kanyang kamag-anak at sa kanyang pinsang si Elizabeth. Hindi yun lamang dahilan ng kanyang pagdadalang tao, kundi ang mas malaking kaakibat nitong katotohanan na sa kanya ay nagpasimula, naganapin ng Diyos ang kanyang gawain ng pagbiligtas. Kaya ang kanyang pagtungo sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth ay upang sabihin dito, narito ang tagapagligtas. Aking tinanggap at aking ibinabahagi sa iyo. Itong ating mga araw na darating, naghahanda tayo para sa pagbubukas ng taon ng Yubileo. Paglalakbay ng may pag-asa. Si Maria mula sa kanyang tahanan, naglakbay patungo sa tahanan ni Elizabeth. Taglay ang pangako, ang pag-asa, katuparan ng pangako, ang biyaya, ang umaapaw na grasya. At taglay din doon ang kaganapan ng inasahang kaligtasan. Kaya ang bawat paglalakbay ay inaasahang maghatid o magdala ng pag-asa. Gaano po kalayo ang po dito? 5.5 po, pero dahil nilipid po tayo sa mga opikulita ng pahinga, mga 6 hours po. Ang habang oras ng paglalakbay, hindi po habang nasa biyahe, inaasahan nyo darating kayo ng nasa oras, darating kayo ng payapa at ligtas. At umaasa kayo na may maabutang pagdiriwang ay tunay lang mayroong dalang saya at kagalakan. Ang taon ng Yubileo ay ganitong nagpapaanyaya para sa atin. Maghatid at magdala ng pag-asa. Maghatid at magdala ng kagalakan. Maghatid at magbalita ng patuloy na pagliligtas ng Diyos, bukod lamang, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iba at para rin sa lahat. Marahil, ang mga araw na darating, ang ilan sa atin ay gagawa ng mga pagdalaw, mga paglalakbay. Sana, maliban sa dala nating saloobin at damdamin na magdiwang ng panahon ng kagalakan ito, ng kapistahan, hindi lamang ng pagsasaya o ng party, kundi lalong higit paglayin natin sa mga pagdalaw, paglalakbay na gagawin natin ang pag-asang hatid ng pagliligtas ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Maria, biyaya para sa Kanya, biyaya para sa iba, biyaya para sa ating lahat. Tatayo tayo para sa mga kahilingan.